Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,341 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. And then I want to share as well yung ano po natin, no, yung isang milestone po natin, naka 1,100,000 views na po tayo. No? Maraming salamat po sa ating mga viewers at saka syempre sa ating mga subscribers. Yung mga viewers po natin, no? I hope you don't mind, pero paki-subscribe naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Hashtag Walk with Lan. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung lumabas na survey from RMN News Oculum survey firm. Okay, ito ay hindi naman po bago ang RMN with regards to surveys. Kasi po RMN, parang DZRH yan, may mga stations or branches po yan around the Philippines. So madali lang po silang mag-survey. At saka halos pinapaniwalaan din po yan RMN, katulad po ng DZRH. Okay? Nag-survey po sila. Ito po yung lumabas. Okay? I-share ko po sa inyo ha. Ito po yung pinamagatan po natin ang ating programa today. Erwin Tulfo, Tito Soto, nangunguna sa pinakabagong Oculum. Paul Willie Revillame, pasok din. Yan. Okay, i-share ko po sa inyo para naman para maipakita ko din po sa inyo kung ano po yung pinag-uusapan natin. Yan. Okay. Ayan po ha. Umpisahan po natin sa baba, Willie Revillame. Okay, si Willie Revillame po ay isang host, okay? Isang komedyante, isang drummer, isang businessman, isang producer, isang director. Iyan po si Willie Revillame. Kung sa tulong lang, marami na pong natulungan itong taong ito. Nagbibigay ng jacket, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng tip, no? Pag siya ay kumakain sa mga restaurant at kung ano-ano pa, no? Kaya lang syempre chick boy din po ito. Natural naman yata yan, no? Chick boy din siya, no? Si Revillame, Willie Revillame. Marami rin pong anak. At saka marami rin pong minahal na babae. Yan. Okay, yan po si Willie Revillame. Mapagbigay po, no? Recently po, nagbigay ng pera yan sa Bicol. Na-meet niya si dating Vice President Leni Robredo. Dati po, Maka Duterte to. Hindi ko alam bakit anong nangyari at tumakbo bilang independent. Kasi siguro baka walang panalo dun sa Duterte. Talagang nanganganib naman yung ibang mga Duterte. No? Pero, syempre, titignan din natin yung utang na loob, gratefulness, at saka yung mga nagawa ng mga Duterte dito sa bansang Pilipinas. Ayan, number 12 po yan si Willie Revillame. Kaya lang, disadvantage po, pag iboboto natin ito at papasok ito sa Senado, wala pa pong plataforma yan. Ang sabi nga niya, manalo muna siya bago magka-plataforma. Diba? Yun muna daw ang problemahin niya bago ang plataforma. Siguro may nag-suggest sa kanya ng ganon. And at the same time, hindi po ito abogado. So ibig sabihin, may hirapan po ito sa mga debate, sa mga interpellations, sa mga pagpanukala ng batas. Siyempre, hindi naman niya iaasa lahat sa mga abogado niya. No? Kailangan rin yung basahin yan. Pero siyempre, in terms of influence, talaga makakapag-influensya siya. No? Siguro isang bill na, pag-influensya sa mga tao, pwede din niyang gawin yon. Kasi naman, yung mga artista naman, ay may mga nagawa rin mga batas. Siyempre, sa tulong ng mga staff nila yan, abogado. Si Bong Revilla, meron din, di ba? Si Joseph Estrada, meron din. Si Ramon Revilla Sr., meron din. Lito Lapid, meron din, no? Hindi ko lang alam kay Manny Pacquiao kung anong batas na yung naipasa niya. Pero makikita mo naman, no? Lalong-lalo na yung mga tumatagal dyan, sinisipagan naman talaga nila. Okay? Okay. Next po natin ay si Cabil Villar. Pasok din, ha? Ito, dati para magkasosyo, magkarelasyon, no? Relasyon in terms of business. Okay? Matatandaan natin si Willie Revillame ay naging host pansamantala diyan sa
mga programa dyan sa ABS-CBN dati, kasi binili ni ang yung frequency owner ng Channel 2 ay yung kay yung kilang mga bilyar, no? So in a way, nagkaroon sila ng sosyo. And si Camille Villar, parang short, naging po to no? Naging host po ng show ni Willie Revillame. Si Camille Villar po ay isang deputy, no? Deputy Speaker, taga Las Piñas. Anak po yan ni Manny Villar at saka ni Cynthia Villar, kapatid po ni Senator Mark Villar. Kung kung mapupunta yan sa Senado, 4 na naging senador ang Villar. Kasi si Manny Villar naging Senate President, naging senador. Si Cynthia Villar, si Mark Villar. Okay, kung manalo ito, siya na po ang pang-4 na Villar. At kung manalo ito, 2 po silang Villar dyan sa Senado. Okay, so malaking bagay po yan, ha? Nationalista party po ito. Ang ayaw ko lang po dito kay Camille Villar, sinasabi niyang bago siya. Pero in reality, hindi naman po bago ito. Matagal na nagiging congresswoman ito. Ngayon, deputy speaker pa. No? Anak ni Manny Villar, anak ni Cynthia Villar, kapatid ni Mark Villar. Ibig sabihin, hindi na siya bago. Luma na siya. No? Siguro ang ibig niya sabihin, bagong henerasyon ng mga Villar. Kung gano'n ang sinabi niya, mas maganda po sana. Kayo po ba, iboboto nyo si Camille Villar ng Las Piñas? Yung mga taga Las Piñas dyan, mag-comment po. No? Si Willie Revillame ay taga yan no? Taga Mindoro na yata yan. No? Meron po siyang bahay dyan sa Cavite, Batangas, pero lumipat na yata sa Mindoro. No? Isang mayaman naman No? Ayan, ang susunod ay si Lacson. Ito po si Lacson, personally, ini-endorse po natin, si Ping Lacson. No? Kasi magaling po yan sa budget. Lalong-lalo na, nagkakaroon ng problema sa budget. Pag scrutinize ng mga senador, kayang-kaya ni Ping Lacson yan. Okay? Yari ang mga congressmen and women. Kay dating PNP chief, dating naging advisor din ni Pangulong Noynoy Aquino. Okay? Si Ping Lacson. Magaling na tao yan. Matapang na tao, mabait din. So kaya siya ang ipinalit ko kay Mendoza. So Ping Lacson na yung ating ini-endorso, no? Yan. Ping Lacson from Cavite yan. In the past, nag-a-attempt yan na tumakbo bilang Cavite governor. Kaya lang naniniwala kasi to sa survey, wala po siyang panalo sa Cavite. Kaya po talaga nagsisenador lang siya. Okay? Talaga pag senador, malaki ang chance niya na manalo bilang senador ng Pilipinas. Okay? Next po natin si Abby Binay. Abby Binay ay isang mayor, no? Malamang sa malamang ang papalit sa kanya diyan ay hindi yung asawa niya, kundi yung kapatid niya, si Senador Nancy Binay. Okay? Ito si Abby Binay, medyo mataas to number 9, pero in other surveys wala siya, or number 12. Okay? Mayor siya. May nagsabi nga magaling daw to na mayor, no? 3 beses nag-mayor yan, 3 beses nag-congresswoman yan, si Abby Binay. Kaya may mga batas din po nagawa yan, magaling na mayor, yung mga nag-invest po sila sa health at saka sa mga matatanda, sa edukasyon, kaya po talagang nananatiling mayaman ang Makati City. Abby Binay. Okay? Kayo po ba? Iboboto niyo po ba si Abby Binay? Ako, ang iboboto ko dyan, si Ping Lacson. Okay? Ang susunod ay si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, parang si Ping Lacson din, ito ay naging PNP chief, naging Bucor chief. No? Ito ay pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Taga Davao po yan. Okay? Ito parang hindi po natin matanggap na medyo mababa siya. At least number 8 siya today. No? Pero yan, pwede yan. Pwede pong manalo yan si Bato de la Rosa. Okay? Itaga mo sa Bato. Ipaglalaban niya tayo. Bato de la Rosa, no? Ini-endorso din po natin yan bilang senador ng Pilipinas. At ito ay isa sa mga lumalaban sa current administration. Yung mga mali lang naman. Okay? Yan. Ang susunod, ini-endorso din po natin ito, si Bongo from Davao City. Dating Special Assistant to the President. Naging senador mula, re-electionist po ito noong 2019 hanggang today. No? Siya po ay author ng Malasakit Center, yung Super Health Center, at marami pa pong iba. Kapaki-pakinabang naman talaga ang mga batas niya. No? Meron nga tayong kamag-anak na naputulan ng paa,
dyan sa Vegan City because diabetic siya at alam nyo, wala pong nagastos ni pisong kulsing, no? Kahit na, pero naputulan naman ang paa. So ang hinihiling nga lang po natin, no, kung may staff pong nakikinig kay Senador Bongo, sana po matulungan nyo yung kamag-anak namin, no? Para pang wheelchair lang sana or pang dugtong ng paa, nakakaawa din, no? Kung meron kung meron lang naman tayo, tutulong din naman tayo. Kaya lang syempre limited din, no? Pero yan, no, nananawagan tayo kay Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, or kung may nakapakinig man sa staff niya, paki-contact naman po ako para matulungan po natin yung kamag-anak namin. Okay? Sige po ha, yan, ini-endorso din po natin yan ha. Ping Lacson, de la Rosa, Bongo. Okay. Yung mga susunod dyan, guys, wala na tayong ini-endorso, pero babanggitin pa rin natin. Siyempre, di ba, patas lang naman tayo dito. Okay, si Manny Pacquiao, no, from General Santos City, Mindanao. Okay, ito palipat-lipat to ng partido, no? Minsan PDP, minsan PROMD, minsan ano pa ba yung mga niya? Ngayon ay Partido Federal ng Pilipinas. Tumakbo po ito bilang presidente ng Pilipinas, talo. Si Ping Lacson po tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, talo din, no? Ayan, si Manny Pacquiao medyo mataas, no? Dating boksingero ito, businessman, mayaman na ito, no? Talagang tumutulong na ito. Marami na itong natulungan, may pabahay dyan sa Jensan. Sana sa lahat ng bansa, na may ganyang mga programa ang ating senador. Okay? Ito, dating congressman din ito. Tumakbo bilang mayor dati, talo po kay Custodio, no? Custodio dyan sa General Santos City. Okay, si Manny Pacquiao. Next ay si Pia Cayetano, no? Abogada ito. Ito ay dating abogada ito, atleta din, kapatid po ni Alan Peter Cayetano, anak po ni kumpanyero Cayetano na namatay na. Okay, medyo nagkakagulo dyan sila sa Tagiga, parang hindi yata inendorso ng kapatid si Alan Peter Cayetano, yung kapatid niya, yung dating mayor. Okay, yung dating mayor, siya po yung nagbigay ng ng kidney do sa ama nila na namatay din. Pero ito, bakit po gano'n? Hindi sinusuportahan. Pia Cayetano, dati po sinusuportahan niya ang mga Duterte, pero ewan po natin ngayon bakit po hindi na sinusuportahan. Okay? Ang susunod po dyan ay si Bong Revilla. Ito, magulang din to, Nakita po natin doon sa number. Ang apelido niya, Revilla dapat. Or, ano nga ba to? Pero letter A din yun, no? Oo nga, pwede rin naman. Okay, kaya lang, ang ginawang apelido, Bong Revilla. So letter B, nauuna tuloy siya. No? Artista po ito, action star, komedyante na rin, at may mga show po ito sa TV. No? Kaya lang, bakit po gano'n? No? Bakit gano'n ang ginawa ng Comelec? Hindi po pala siya yung magulang. No? Yung Comelec, bakit po pinayagan ito? Si Bong Revilla. Sana may mga mag-question dyan. Yung mga kandidato rin nila, mga abogado, no? Questionin po niyo yan kasi advantage po yan. Advantage po sa kanya yan kasi nauuna. Alam niyo naman ng mga Pilipina kung sino po yung nauuna. Minsan wala pong listahan na pumupunta doon sa mga presinto. Ayan, nakakatakot po yung ganyan. Okay? Ang next po natin, tumaas ito sa mga previous surveys, Ben Tulfo, number 3. So mukhang hindi apektado yung issue ni Erwin Tulfo na yung dual citizens or citizens through fraud allegedly, no? So si Ben Tulfo number 3 pa rin. Okay, independent po ito. Si Erwin Tulfo may partido. Si Ben Tulfo host po yan, matapang na tao. Marami na rin po talaga natulungan daw ang mga Tulfo ayon sa ating mga comments, mga commenters, mga nagko-comment sa atin. Ayan, si Ben Tulfo. Iboboto niyo po ba yung mga yan? Iboboto niyo po ba ang Tulfo? Dapat ba? Ethical ba? Na pag ito nanalo, no? Most likely mananalo to. Erwin Tulfo, Ben Tulfo, tatlo na ang Tulfo diyan. So, sino po ba yung mga magkakapatid diyan, no? Villar, Cayetano, Ejercito, okay? Tapos itong Tulfo. Okay, ibig sabihin, Siyam po, no? Siyam na magkakapatid.
Okay? Oo, siyam na magkakapatid, you know, siyam po na belong sa isang political family. No? Nakakaano po, hindi po dapat, ewan ko kayo po ba, gusto niyo po ba ng ganon? Okay, ang susunod po ay si Tito Soto. Tito Soto naman ay talagang qualified naman to become a senator, pero hindi ipinag-iisipan po natin kasi si Singson po ay nawala na, di ba? Hindi na po siya tumakbo, nag-withdraw na. So, si Tito Soto ay pinag-isipan po din natin kung siya po ay yung ipapalit po natin kay Singson, no? Para mas marami-rami naman yung ating winning circle, no? Kung if that is the case, Soto, Go, De La Rosa, Lacson, no? 4. Okay? Ang nakakalungkot lang po dito, wala po si Manang Aimee. Hindi ko po alam anong number ni Manang Aimee dito, no? Ewan ko. Kasi ang po natin diyan sa pantahan natin, nawala kasi ang mga Duterte na boboto sa kanya. Nawala din po mga Marcos na mga boboto sa kanya, BBM, no? Siyempre mga Makabayan Black ayaw sa kanya. So matitira po talaga lang sa kanya yung mga naniniwala sa kanya. Pero parang hindi naman po solid yung mga ganun no? Hindi po solid yung mga botante talaga ni Manang Aimee. Tayo, boboto po natin yan si Manang Aimee. Pero nakakatakot, baka mawala po siya sa Senado. Okay? Ang susunod po dyan ay si Erwin Tulfo. Kapatid po yan ni Raffy Tulfo, ni Ben Tulfo. So, congressman po ito ng ACT-CIS. Ito po ay may issue ng citizenship. No? Hindi lang po citizenship. No? Naging citizen po siya ng Amerika through alleged fraud daw. Okay? So, yun nakakatakot. Bakit po ganon? Hindi po yung pag-TNT Hindi po yung gano'n, no? Nag-TNT ka pero true fraud. Hindi ko alam kung hahabulin po siya ng Amerika. No? Sana habulin siya para naman mapanagot siya kung talagang may kasalanan siya at may pagkakataon siyang sumagot. Pero siyempre marami rin pong talagang naniniwala at naniniwala dahil nakatulong daw po sila, di ba no? Ang Erwin Tulfo, ang Ben Tulfo, ang Raffy Tulfo. Malamang sa 2028 yan, Raffy Tulfo ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas at si Sara Duterte ay tatakbo din, Martin Romualdez ay tatakbo din, ay malamang sa may silat din, no? May silat din si Raffy Tulfo. Pero tayo sa 2028, so kung hindi magbabago, ang ating ini-endorso diyan ay si Sara Duterte. Sige po hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.